Mga pinamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pumalagawain. Ito po ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya po mga pinamahal, inanyako po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po ng ating pumangaral, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul. Tayo po may mamahal magkaisang dumalangin. Opo, dakila naming Ama, Diyos na mapanasa lahat, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa unang dalangin na aming matgagalang-galang, Malapastor Evangelist Waldes, Brother Meda, in the mighty name of Jesus, kami po'y dumudulog sa iyong banal na trono ng biyayo, Pangilingin, ang iyong paglangis sa iyong mga salita sa ganang kinwala po kung magagawa, mahal na Panginoon. Mangusap ka sa lahat, mahal na Panginoon, alisin mo lahat, mahalin lang, mahal lang, and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, my mahal. Pray ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay muli nagbibigay ng ating paggalang, pagbati po, doble paggalang sa ating minamahal, ginigal, mahal Pastor, Evangelist Waldes, Brother Meta, the end-time prophet of a loving God. We love you so much po, aming minamahal, ginigal, mahal Pastor, and to all the beloved children who are beloved and noble parents in the Lord, a very pleasant afternoon po, and we love you so much po. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, kayo mo'y aming binabati, maging sa ating mga minamahal na bisita. Ngayon lamang po, nakatunghay sa banal na gawain ng tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Welcome po sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at hindi po natin pwedeng palampasin, mga minamahal, yung nakaraang himala muli ng ating dakilang Diyos. Amin na mahal na dumating yung super typhoon na Rolly. Amin na mahal, subalit hindi po dito sa Metro Manila. Amen? Praise the Lord. Ito po ay outside Metro Manila. Sapagkat ito po ay dinikri na ng ating minamahal ginigalang mahal Pastor, 1988. So that's 32 years ago. Sundan po natin ito, mga minamahal, para malaman po natin na ang mga binabanggit ng propeta ng ating dakilang Diyos ay totoo. Nagaganap. Mga minamahal, palaging nagaganap. Sapat may layunin ng ating mahal na Panginoon upang maging sinyales ito, mga minamahal, kung sino ang nasa katotohanan, kung sino ang hindi, mga minamahal. Dahil kung walang sign, mga minamahal, di pare-pareho lang. Subalit kakaiba, minamahal. Sapagkat sinabi ng ating minamahal Kirigal Evangelista that time, 1988, wala nang papasok na super typhoon sa Metro Manila. So, mayroong kaibahan, mga minamahal. Outside Metro Manila, pwede. Amen? Mag-research po kayo, mga minamahal. Punta po kayo sa Pag-asa o kaya kahit i-google ninyo. Kung may pumasok pa dito sa Metro Manila na super typhoon. Outside, nakakapasok pa yan. I-decree ng propeta ng ating dakilang Diyos upang maging sign para sundan ng lahat. Amen? Para sundan ng lahat. Maging yung mga curious dyan, mga minamahal. Mag-research po kayo. Kung may pumasok pa ba since 1988 na super typhoon, mayroon pa nga akong alam pumasok, pero tumalon. Doon naman siya rumagasa. After ng Metro Manila, doon na naman siya na mayagpag ng kanyang mga malalakas na hangin. Kita niyo, mga minamahal, itong super typhoon Rolly, amin na mahal, pagdating pa lang ng Batangas, nangihina na. Hinahanda na niya ang kanyang sarili. Sapat papasok na siya sa Metro Manila. Ginagalang niya ang decree ng propeta ng ating dakilang Diyos. Amen? Mami na mahal. Kasi ang super typhoon, ang lakas po niyan ay nasa 249 kilometers per hour. Pababa na yan, mami na mahal, hindi na super typhoon yon. So doon babagsak yan sa super typhoon. Yung Yolanda, mami na mahal, 315 kilometers per hour yun. So far, pinakamalakas na pumasok sa bansang Pilipinas yun. Doon sa Tacloban, sa Leyte. Doon pumasok yan, mami na mahal, yung Yolanda. 315 kilometers per hour. Amin na mahal na. Talagang napakalaki ng damage pag super typhoon. Amin na mahal.
1985, amin na mahal, ay that was overnight. Tumawag ang isa nating kapatiran, nagtatrabaho sa Pag-asa. Minamahal, ginigalang mga pastor, mayroong papasok na super typhoon sa Metro Manila. Alas 12 ng hating gabi. Ibig sabihin, mga minamahal, walang nakahanda ng mga panahon na yan. Alas 12 ng ating gabi. Marami ang mamamatay. Ipanalangin niyo po. Karakadaka nagpuri ng ating minamahal, ginigalang mga pastor. Tumawag yung bago pa ng overnight. Then, mag-start na ng overnight, bumaba ang ating minamahal, ginigalang mga pastor at sinabi, mag-pray tayo, mga kapatid, dahil may tatama na super type. But before that, hours na nagpe-pray ang ating the end-time prophet of a loving God. Amin na mahal. At habang nagpupuri, congregational singing, in-stop muna ng ating minamahal, kigalang-galang mga pastor that time, 1985, amin na mahal, upang i-rebuke yung super typhoon. Amin na mahal. So, nag-declare na dati, amin na mahal, na walang pasok, walang opisina sapagkat super typhoon. Amin na mahal. So, kinabukasan, dapat yon ay talagang wala lang lahat-lahat. Pasok, business, lahat, tigil lahat. Amin na mahal. Subalit, nung ma-rebuke na, kinaumagaan, ang ganda ng sikat ng araw. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito na yung ating minamahal mga kababayan. Galit na galit sa Pag-asa. Siyempre, walang klase. Ang ganda-ganda ng araw, ba't walang klase? Walang business. Amin na mahal. Tigil lahat. Na-declare na. Siyempre, walang papasok. Pero ang ganda-ganda ng sikat ng araw. Because of the decree of the man of God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mas maigi yun kaysa marami ang mamatay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mayroong nag-i-intercede. Amen? May propeta ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po sa Ezekiel chapter 33 verse 33, Mami na mahal, kapag naganap ang mga bagay na ito, alalahanin nyo, may propeta na nasa kanilang kaligtaan. Oh, hallelujah. Napakapalad po natin, mami na mahal. Ating muna basahin Ezekiel chapter 33 verse 33. The book of the prophet Ezekiel, chapter 33, verse 33. And lo, thou art unto them as a very lovely song of, 33, verse 33. And when this cometh to pass, lo, it will come. Then shall they know that a prophet hath been among them. Oh, hallelujah, hallelujah. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Ezekiel Kapitulo 33, versikulo 33. At pagka ito'y nangyari, narito, nangyayari, kanilangang malalaman ng isang propeta ay napasagitna nila. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat naganap. Amen. Lahat ng sinasabi, naganap. Naganap ba dito? Gumaling tayo sa counter. Ang sinabi, kapag ikay manalangin, kapag ikay sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, nagpakumbaba ka, nagpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, nagpatuloy ka maglingkod sa ating mahal na Panginoon, gagaling cancer mo, latas sa mga problema, nangyari, millions. Amen? So, bawat minuto, bawat segundo, nako-confirm na may propeta sa kaligitnaan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! How many years? Di nagmamaliw. Amin na mahal. Oh, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, ang mga anak ng Diyos palaging, yung kantang, You Took My Heart by Surprise. Hindi lang nung tayo po ay naligtas noon, 20 years ago, 30 years ago. No, every day. Every minute, nasusurprise ka sa mga kamangamanghang gawa ng ating mahal na Panginoon. Binubulay mo, years ago, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon, nilutas ng mga problema mo, hanggang ngayon, parang kahapon lang yon. Amen? Ninimaintain mo yung first love mo sa ating mahal na Panginoon. Umiiyak ka palagi. Nararamdaman mo, maminamahal, kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Hindi yung pagkatapos ng how many years, nalamig na. Nakalimutan na. Saka na naman babalik kapag pinapalo na naman. No, mami, no, napakamali po niyan. Amen? I-treasure natin yung pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Greater works than this shall you do. Amen? John chapter 14 verse 12. Dito lang nagaganap. Nagaganap ba yan sa ibang mga churches, sa ibang mga gawain? Wala po, mami na mahal.
bukod tangi sa Jesus Miracle Crusade International Ministry lamang. O sabihin naghahambog, ipaghambog mo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ipaghambog mo ang katotohanan. Na tayo'y nasa buong katotohanan. Amen. Amin na mahal. John 14:12, ating basahin. Acts 19, verse 11. Isunod na rin po natin. Amen. From the book of St. John, chapter 14, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. From the book of Acts, chapter 19, verse 11. And God wrought special miracles by the hands of Paul. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talata ay 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito, ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 19, ang talata ay 11. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pedro o Pablo. Amen. Special miracles. Amen. Para sa mga espesyal na bayan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amin na mahal. Kanino binibigay yung mga special na mga bagay? Yung mga hindi pangkaraniwang bagay. Doon sa hindi rin pangkaraniwan, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Eh kung patumpik-tumpik lang na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Amin na mahal. Pagpupuri hanggang kisame lang. Ano tinuro ng ating minamahal kinagalang na mahal na pastor? The end-time prophet of a loving God. Pag bumabagyo, sabayan mo ng puri. Inaantay nga namin yung malakas na Inaantay namin, pupuri dito, mami na mahal. Inaantay namin yung bawat bugso ng lakas ng hangin, lalong sumisigaw. Kaya minsan nga may bagyo, mas maganda yung may bagyo rin. Amen? Kapag walang bagyo, pag napasigaw ka, may magre-reklamo. Amen? May magre-reklamo sa tabi. Samantala, ang gaganda ka naman yung mga awitin. Napakasarap pakinggan. Ba't nagre-reklamo? Kaya tuloy mas maganda, may bagyo. Ang naririnig nila yung ulan, pero takot naman. Baka kung anong mangyari. Anong gustuhin ngayon? Bagyo o pagpupuri sa ating mahal na Panginoon? Amen! Eh ngayon, pag bumagyo, pagkakataon na ito, makasigaw kami. Dahil ang mga anak ng Diyos, you have to shout unto God with the voice of triumph. Amen! Iba ang pagpupuri, espesyal ang pagpupuri sa mahal. Sapagkat dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, mga minamahal, kamangha-mangha, kakilakilabot ang mga gawa ng ating mahal na Panginoon. Imagine, hatiin ang mapulang dagat. Ganyan ang ating dakilang Diyos. Mga baril hindi tatalab sa iyo. Iyan ang mga himala, espesyal na mga himala para sa mga anak ng Diyos. Hindi ka sisigawin yan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Napakahirap, mga minamahal. Napakahirap minsan ang ating kalagayan. Gusto man nating sumigaw. Subalit meron tayong inaalala sa tabi. Amen? Pag bumagyo, ayan na po ang ating pagkakataon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah. Walang problema ang mga anak ng Diyos Pag malakas ang bagyo, mas malakas yung ating tinig. Nagkakapuspusan pa habang bumabagyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sapat alam natin, nagpupuri din yan sa mahal na Panginoon Pabayaan mo ang bagyo na yan dahil pagpupuri nila yan sa mahal na Panginoon. Let everything. Kahit nga walang hininga Kahit bato, kayang magpuri niyan sa ating mahal na Panginoon. Pag ginusto ng ating mahal na Panginoon at mga tao ayaw magpuri sa mahal na Panginoon, bato mismo magpupuri. Mga dagat, lahat ng mga animals sa buong mundo, lahat ng mga trees and everything, the seas,
Ha? Mga planeta, lahat yan, nagpupuri lahat yan sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Pero number one, ang mga anak ng Diyos. Sa pagnilikha tayo ng ating mahal na Panginoon, ayon sa kanyang wangis, napakagandang likha ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakapalad po natin, mga minamahal, na sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Sabi po, Deuteronomy chapter 6 o chapter 7, 6 up to 15. Espesyal na bayan. Oh, hallelujah. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga minamahal, sa Balang Kasulatan, nandito. Tayo po yun. Amin naman, imagine, binabasa mo ang salita ng ating mahal na Panginoon, ikaw ang pinatutukuyan. Oh, kamangha-mangha. Amin naman, naisip ko nga, habang naglalaro yung aking kaisipan, mga minamahal, habang nagbubulay-bulay sa salita ng ating mahal na Panginoon, kung nabuhay ngayon si Rizal, abay, magpapasalamat siya ng gusto. Amen? Sapagkat kapag natanggap niya ang ebanghelyo, hindi siya ma-execute. Hindi siya tatablan ng bala. Tatanggap niya ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon through the end-time prophet of a loving God. At kung tayo naman ngayon, maminamahal, kung halimbawa, tayo naman, itong ating henerasyon, ang nabuhay noon sa panahon ni Rizal, kawawa naman tayo. Walang end-time prophet of God. Hindi natin alam kung anong gagawin. Sunod-sunuran tayo sa turo ng reliyon. Ha? At kapag ikay napahamak, mapapahamak ka talaga. Tuloy-tuloy pa sa impyerno. Subalit, hindi naganap. Ito tayo ngayon. Nandito tayo sa panahon na narito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos na ituro sa atin ang sikreto na paano paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Matagumpay na paglilingkod. Makapangyarihan na paglilingkod. Abay, pinagpala po tayo sa lahat ng pinagpala. Oh, hallelujah. Basahin po natin mga Deuteronomy chapter 7, 6 up to 15. Kindly po. The book of Deuteronomy, chapter 7, from verse 6 up to verse 15. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. But because the Lord loved you, Oh, hallelujah. and because he would hallelujah. keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to 1,000 generations, and repayeth them that hate him to their face, to destroy them. He will not be slack to him that hateth him. He will repay him to his face. Thou shalt therefore keep the commandments and the statutes and the judgments which I command thee this day to do them. Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments, and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy That's fathers. right. Hallelujah. And he will love thee, and bless thee, and multiply thee. He will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn and thy wine, and thine oil, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee. Thou shalt be blessed above all people. There shall not be male or female barren among you, or among your cattle. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt which thou knowest upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa Tagalog, kindly po. God bless you po. Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 6 hanggang 15. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa.
Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng maapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Talastasin mo nga na ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan hallelujah. at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi at pinaghihigantihan sa kanilang mukha ang mga napopoot sa Kanya upang lipulin. Siya'y hindi magpapaliban doon sa napopoot sa Kanya. Kanyang paghihigantian sa Kanya ring mukha. Iyong ang iingatan ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. At mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap at tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang at kanyang iibigin ka at pagpapalain ka right. at padadamihin ka. Hallelujah. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka sa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o sa inyong mga hayop. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. At wala siyang ihuhulog sa inyo sa masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng napopoot sa Kanya, sa iyo. Oh, purihin Amen. natin ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ang natatakot lamang yung mga masuwayin. Pero yung mga masunurin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, sumasagana ang biyaya. Kung may bagyo man, bumabagyo ng biyaya. Bumabaha ng pagpapala buhat sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Yung sa Bicol po, mami na mahal, doon ang signal number 5. Super typhoon nga po, mami na mahal, bagyong Rolly. At 2 beses ito naglandfall sa Bicol region. Napakalakas po ng hangin talaga, mami, makikita nyo sa mga news. Napakalakas ng hangin, ngunit ang ating beloved brethren, pinag-ingatan ng ating napakabait na mahal na Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa iyong mahal na Panginoon. Pinag-ingatan sa prayer ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Naroon ating minamahal mga kapatiran na sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Walang nasaktan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At humina na ng humina pagdating dito sa Manila. Nahina na talaga. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Naalala ko rin po, mami na mahal, this is a church history. Mami na mahal, 1987 naman po yon. Tapos na po yung ating crusade sa Luneta, na communism is satanism. Amin na mahal. At maraming na-convert doon ng mga communists. Pagdating dito, amin na mahal, pagdating pastoral house, may mga pumunta pa rin. Nagsusubok pa rin. Amin na mahal, ng mga communists. Sinusubok pa rin nila. Na, alam niyo po, amin na mahal, ang sabi nga po ng ating minamahal, kagalang-galang mga pastor, we love the communists. But we hate communism, yung turo. Dahil kapag yan ay pumasok sa tao, maging ruthless siya, maging, wala siyang pag-ibig. Kahit magulang niya, patayin niya. For the cause, yung kanilang pinaglalabang, amin na mahal. So nagiging ruthless, wala ka ng pag-ibig, wala kang pagmamahal. So yun ang talagang nakakatakot. Kaya kailangan maligtas sila, ang mga communists, mga NPA, amin na mahal, maligtas. So, ang dami naligtas ng time niya. Pero may mga hindi pa rin. May sumusubok pa rin. At gusto pa rin nilang gawa ng hindi maganda ang totoong propeta ng ating mahal na Panginoon. 1987, nandito that time our beloved Uncle Estrada, ang brother ng beloved Lola Mama, ang mother ng ating minamahal ginigal mahal pastor, Chu Hin. Amin na mahal. Nandito.
hindi naniniwala sa ating mahal na Panginoon. Hindi po talaga maminamahal, naniniwala. Makipagdebate po talaga. Beloved Uncle Estrada. Subalit, dumating ang malakas na super typhoon po yun. That was typhoon, super typhoon. Herming. Herming po yan, minamahal. Ang lakas, grabe, hindi na makarinigan. Tumayo ang ating minamahal, kagalang-galang mahal pastor, sabi, manalangin tayo mga kapatid, para tumigil ang bagyo. Hindi na ba talaga magkarinigan? Ang lakas mga minamahal ng hangin, ulan, grabe. Minamahal. Pagkatapos, nag-pray, nirebuke ng ating minamahal, ginagalang mahal pastor, in 3 seconds, biglang umistop ang napakalakas na bagyo. Stop po talaga mga minamahal, pati yung alulod, wala nang tumutulog, biglang natuyo. Grabe. Minamahal, kamangha-mangha ang himalaan ng ating dakilang Diyos. At alam niyo po ba, minamahal, beloved Uncle Estrada, hindi naniniwala sa Diyos. Tumakbo dito sa harapan, kinuha ang mikropono, nagpatotoo, naniniwala siya sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa nakitang himala, sa pag-rebuke ng ating minamahal, kinagalang mahal pastor doon sa super typhoon Herming. Na-converte ating beloved Uncle, minamahal. At siya po ay naging Kristiyanong totoo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pinagaling sa kanyang karamdaman. Napakadami, minamahal, na mga himala. Naalala ko rin po, minamahal, 1990. 1989, nagsabi na sa dyaryo, 1989, darating ang, bago matapos ang taong 1989, darating ang super lindol. Alala niyo po yan, mga minamahal? 1989, nasa dyaryo yan. Sabi ng ating minamahal, kinigal mahal pastor sa crusade, dahil November of 1989, nagkaroon tayo ng crusade sa Luneta. Hindi magaganap yan. Ang sabi ng ating minamahal, kinigal mahal pastor, hindi matutuloy ang super lindol, pero after pa ng 7 or 8 months yata ang sinabi. Sabi na mahal. Hindi pa muna. Kung baga sa antalahin. Para makita nyo ang sign. Na totoo, sinasabi ng propeta ng ating dakilang Diyos. Pagdating nga ng end of 1989, walang super lindol. Pero lumalakad ang oras, lumalakad ang panahon, lumalakad ang buwan. Pagdating ng pinaka-segment, 8 month po yan, maminamahal, that was July. Paki-compute na lang yung maminamahal. Linggo! Sabi ng ating minamahal, ginagal mahal pastor, kung bukas, lilindol, kayo, ang lalayo nila, ang mga tao, nalalayo. Dahil altar call, ang minamahal, ginagal mahal pastor, nag-altar call the time. Tumanggap kayo sa ating mahal Panginoon, kundi isa kayo sa mapahamak kapag dumating ang lindol. Bukas! Kahit ang lalayo nila maminamahal, biglang tumitigil talaga, tumatanggap sa mahal na Panginoon. Ang lalayo, maliliit na yung tao. Ibig sabihin sa may bandang yung Carabao, from the grass stand, nakikita namin yung mga tao, natatakot. Humihinto sila, tapos nagpipray sila, tumatanggap sila sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kinabukasan, bandang alas 3 po yata yung maminamahal, lumindol, 7.2. Nag-relief pa nga, nagbigay ng relief ang ating minamahal ginigamal pastor, beloved children, naglakbay pa, Nueva Ecija, hanggang Baguio, Pangasinan, nagbigay ng relief. Pampanga, because of the damage na ginawa ng lindol na sa mga evacuation center, nagpunta ang ating minamahal. Hanggang ngayon ginagawa ng beloved children, sapagkat yan na po ang kinagisna ng ating banal na ministeryo. Kapag may mga kalamidad, umaagapay, tumutulong ang minamahal. Sa kaunting nalaga, minamahal. Kung anong makayanan, itutulong. Yan ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo, nililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga kalamidad na yan. Sapagkat special tayo, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Napakapalad po natin, mga minamahal. Wala tayong dapat ipangamba. Amen? Ang sahi po sa balakasulatan, Psalm chapter 103, 1 up to 5. Bakit pinagpala? Bakit masyado tayong espesyal? Sapagkat tinuruan tayo ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Kung anong dapat gawin ng mga tunay mga anak ng Diyos para maging kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Number 1, pagpupuri. Basahin po natin mga Psalm chapter 103, 1 up to 5.
Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. From the book of Psalms, chapter 103, verses 1 up to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Oh, hallelujah. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that the youth is renewed like eagles. Hallelujah, hallelujah. Tagalog po, mga minamahal. Dito po sa awitan, Sito 3, versikulo 1 hanggang 5, mga minamahal. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kawaan, na siyang bububusog sa inyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bulay-bulayin po natin, mga minamahal, madakilang gawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Imagine yung 1985 na yan. Super type, imbis tumama, nakita doon sa monitor, nalusaw. Hinigo pataas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ganyan ang tugon ng ating dakilang Diyos sa espesyal na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Espesyal na paglilingkod. Anong klaseng paglilingkod? With fear and trembling. Lahat ng kanyang mga kutusan, iniingat-ingatan mo, ayaw ma-displease ang mahal na Panginoon. Gusto mong palaging malugod sa iyo, matuwa sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Even in your private life, maingat na maingat in what you see. Amen? Ano ang pinapanood mo? Kalugod-lugod ba yan sa ating mahal na Panginoon? Ang mga matabang yan, maminamal, ay banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang mga kabay na yan, ang tinatanganan lamang, mga banal na bagay lang. Banal na kasulatan. Ang mga paa, saan pumupunta yan? Doon lamang sa lugar na kalugod-lugod. Iiwas mo ang iyong mga lakad. Amin naman, sa mga lugar na alam mo, diyan ka magkakasala, alam mo, nakaantay diyan yung kaaway ng ating mahal na Panginoon. Amin naman, para silaing ka, iiwas ka na, malayo pa lang. Amen? Hallelujah! Malayo pa lang. Hindi ako pupunta diyan. Amin naman, kahit mga kaibigan mo, ito ang gawin natin. No. Ako'y anak ng Diyos. Yan ang espesyal na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Diyan binubuhos ng mahal ng kanyang espesyal na mga himala, espesyal na mga pagpapala. Napakasama ng panahon ngayon, mami. Napakasama ng panahon. Inaalok tayo ng kaaway. Nandiyan ang mga pangitain. Grabe. Amin naman. Napakahirap ng magmulat ng mata ngayon sa paligid sapagkat kasalanan, kaliwat kanan. Subalit kapag ikay tunay na anak ng Diyos, iiwas mo ang iyong paningin sa mga bagay na yan. Itutuon mo sa ating mahal. Ayaw mo ma-displease ang ating mahal. Ayaw makasala sa iyong isip, sa iyong puso. You serve the Lord with fear and trembling. Sapagkat ang ating mahal very sensitive. Amen? Kapag nagkakasala na yung isip, wala na ang espiritu ng mahal. Hindi mo na madama ang presensya ng mahal na Panginoon. Anong meron? Nag-entertain ka na ng mga evil thoughts. Wala na. Hindi ka na mapuspos ng Holy Spirit. Malayo na ang mahal na Panginoon. Kinakailangan gano'n naman, magsisisi ka ng gusto sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Iiyak ka upang bumalik ang presensya ng ating mahal na Panginoon sa iyo. Tayo pong lahat ay tumayo, maminamahal. Napakapalad po nating totoo. Totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ang nagtuturo, totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Kaya, totoo rin ang mga himala. Hindi gawa-gawa. Amen? Amin na mahal. For liars, go to hell. Hindi ka pwede magbanggit ng anumang nikatiting na kasinungalingan.
Na nangyari ito, hindi naman. Ang mahal na Panginoon ay nakatingin. Liars go to hell. Subalit, ang nasa katotohanan, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon. Habang tayo po ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po natin lahat ng ating minamahal na mga kababayan. Through the webcast, minamahal, lumapit kayo sa mahal na Panginoon. Now is a day of salvation. Now is the accepted time. Ito hindi gawain ng tao. Gawain ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating minamagkagalang rivalista, Willis Rodomeda, this is the crusade of our dearest Jesus. Mismo ang ating mahal na Panginoon ang nagkukrusada sa tuwing may gawain ang Jesus Miracle Crusade. Habang tinatawag ko na po ating beloved Joey, my beloved co-preacher, hallelujah, hallelujah.